chapter 5, ito quick bits lang to. Yung chapter 5 was yung habit stacking naman, and part ng habit stacking is yung pag apply nung implementation intention, which happened to be na-discuss din ni Coach Cho nung last Sunday, na nabanggit siya doon as part of our lesson last week. So, ayun, yun yung mga quick hitters nung chapters 3, 4, and 5. We hope na when you start reading or listening to this book, mabalikan niyo yung chapters 1 and 2 was more on introduction. 3, 4, and 5 yun, papunta na talaga siya dun sa mga key points. And so, ayan, maraming salamat sa nag-share si Russ and also kay Ari kanina. So now we proceed na sa ating topic for today, which is yung chapter 6, 7, and 8. So start tayo sa naka-share na yung screen ni Coach JC. So again, ang i-highlight lang namin is mga yung key points and yung I guess fair to say key takeaways din. And then we will ask yung kayo sa audience some questions para magkaroon tayo ng sharing session din and interaction with one another, no. So yeah. Chapter 6 is motivation is overrated, environment often matters more. Okay? So, ilang points po? 50 points for Gryffindor. Hindi, joke lang. Mga ganun. Key concepts nito sa chapter 6. Environment shapes behavior more than motivation. Small changes in surroundings can lead to big changes in habits. And cue exposure, we are more likely to act on habits when cues are visible and accessible. So from these three key concepts, maiisip nyo na kung saan umiikot yung topic ng chapter 6. Next slide po. Actionable insights dito is number 1, design your environment to make good habits obvious and easy. Remove cues for bad habits naman. Example given is hide junk food. I think na-discuss din to last week sa lesson ni CC about dun sa kapag may mga bagay na magkukos ng friction sa fitness targets natin or fitness goals natin nga. For example, if cutting ka and yun, nakaugalian mo noon na mag-stock ng junk food, I guess it's best to say, fair to say, you must hide them na muna for the time being kung makakasama ito sa, o makaka-apekto ito sa targets mo, di ba, o sa goals mo. And also, use visual triggers to reinforce desired behaviors. So, example naman dito is place a book on your pillow to encourage reading. So, I guess applicable din sa iba sa atin. Either if you have the physical copy of this book or any other book, or audiobook pa man yan, yun, mag-alat ka ng a few minutes of your time. Like, siguro sa akin, for example, I do a lot, 10 to 15 minutes of my day then just to listen to this book. Then, kahit na, honestly, pa ulit-ulit, pero okay lang. Kasi, yun nga, besides na kami nga yung mag-spearhead nitong edibooks, it's also a learning experience for me personally kasi hindi ko pa talaga siya alam eh. Dito ko lang talaga siya nalaman sa Kaizen. So anyway, ang question na iiwan ko for this for chapter 6 is, was there a particular instance where you reorganized your home or any space that you lived in to accommodate a certain habit that you wanted to develop? So, nagkaroon ka ba ng ganitong scenario na you set a goal, you set a target na aralin or gawin, and then you had to switch up things sa environment mo just to accommodate it. So sinong pwedeng sumagot po from the audience or sa isa muna sa Eddie Boys? Sasagot nitong tanong na to. Sige, ako. Boss Gian. Ako Boss muna, Gian. sige. Sige. Thanks. Add ko lang no, bago mag-share. Hindi necessarily nabasa natin yung book. Kailangan, I mean, hindi nyo kailangan nabasa yung book para mag-share kayo. Okay lang halimbawa. Yun pala. Napansin nyo itong sinasabi natin is nagawa niya na since as we started this
napansin nga namin yung pagiging parallel niya sa habit building ng Kaizen. So, malamang kung returnee ka, may mga chapters dito na kapag kapag nabasa mo or na-explain natin is sabi mo, "Ay, ginawa ko na yun. May mga ganun kayong moment. So, okay lang yun. Kahit hindi niya nabasa, pwede kayong mag-share. So, ayun. Share ko lang dito, sinare ko rin sa last episode, yung office nga. So, uh, inilipat namin siya dati na, di ba, nung pandemic na yung work from home. So, yung office namin is dati, office sa bahay, nasa kasama ng bedroom namin. Then, ang nangyayari, parang tuwing mapapagod ka, hihiga ka kasi nakikita mo yung kama. So, uh, hindi productive eh. Talagang magdidip talaga yung productivity mo. So, ang ginawa namin, since may extra room, nilipat namin yung workstations namin sa ibang room. So, para sa working lang siya. So, yung bedroom for sleeping lang and resting. So, hindi mo sila nakikita ng sabay. Hindi mo mapapaghahalo yung parehong habit na dito ako magre-rest, dito lang ako mag-work. So, sa inyo, ano, yung isang actionable na pwede mong gawin na. What number? What your number is? What number? Yes, which number is that? Just kidding. Good, Jen. I'm just Sige. kidding. Sige. Tapos yung isa pa, yan nga, yung mga, sa pag mag-grocery kayo, wag na natin bilhin yung, kahit, kahit bilhin, wag na yung mga junk foods, di ba? Kasi alam naman nating weakness mo yun. Chocolates, yan. Wag na natin itry. Para pag uwi, hindi mo na siya nakikita. Wala talagang temptation pagdating sa bahay. May hack naman doon. Mag-grocery kayo, busog kayo. Kasi pag nag-grocery kayo ng gutom, ah yung tendency nun, ay, parang sarap nito kainin, kukunin mo. Tapos pag uwi, nandun na eh. No, parang kinabukasan, pag nakita mo eh, pag nagutom ka, yun yung unang may kita. So, makuha mo agad siya. Di ba? So, yung mga ganong actions. Which leads to, ayun, removes cues for bad habits and then yung mapapadali ang mapipili mo na lang, yung healthy talaga na food na binili mo pag nag-grocery ka. To Sige, add lang Gary. din, Okay. ayun, to add lang Ah, din doon sa example ni Kuya G, regarding sa grocery. Meron ding nabanggit sa libro na if gusto nyong or intentionally nag-grocery kayo tapos gusto nyo lang bilhin yung talagang gusto nyo, ang tendency kasi pag pumasok tayo sa usual place kung saan tayo nag-grocery is alam natin kung saan nakalagay yung mga bagay-bagay, no? Yung mga junk foods, yung mga hindi necessary nating bilhin for that day. So it was advised sa libro na parang kung gusto nyong bilhin, yung gusto nyo lang bilhin, magbibili kayo nun sa isang store na hindi kayo familiar kung saan nakalagay Correct. yung mga ano, yung Correct. mga junk foods, yung mga ganun. So parang para yung matatanong nyo lang sa staff doon sa store is kung ano yung bibilhin nyo. So straight nyo kukunin yun, diretso na daw kayo sa cashier. So less tendency na matetempt kayo, no, sa mga temptations. And ayun, to add True. lang din sa topic na to, na-remember ko nung season 7, yun nga, hindi kasi ako morning person, night owl ako. And nahirapan akong gumising ng umaga. At yung alarm ko sa phone, naging part siya ng ano ko, subconscious ko na parang i-ano ko na lang siya, i-ignore ko lang siya pag tumutunog na kahit gaano pa yan kaingay kasi naging naging part siya ng subconscious ko. So, meron pang isang experience that time, talaga nung season 7, especially sa season ender, na-miss ko yung flight ko on the day ng season ender. So, hindi pwedeng hindi ako dumalo kasi may in-invite akong plus one, tropa ko. Tas tinawagan niya ako, nasa eroplano na siya. Tinanong niya ako, saan ka nakaupo? Tapos pagkasagot ko sa telepono, nasa bahay pa ako. So parang naging ano ko yun, naging critical point siya sa habit ko na need kong i-change yun. So yung ginawa ko,
bumili ako ng alarm clock. Yung ganito. Yung maingay talaga. Yung naiinis ako. Para pagka umaga, pag nakaset ako, talagang makakabangon ako. So, yun lang. Ni-redesign ko lang yung kung ano yung nakaugalian ko para ma-impose yung gusto kong magbago sa habits ko. So, yun lang. Especially if ano yung kung naging part na siya sabi nga ni Ras kanina, naging part na siya ng subconscious mind mo. Hindi mo na siya, parang nai-ignore mo na lang siya, nagiging passive ka na. So, yun. Yun lang. Thanks, Ari. Sa chat, may mga nakita din akong takeaways. Quick lang. Ayun, Si kumain ka na. Ay, sige, boss Kuya Ian. Carlo naka-raise hand. Si Kuya Ayan, Carlo sige, sige. muna, si Kuya Carlo. Okay, okay. Kuya Carlo. Hello, Hi, Kuya Carlo. nasa gym lang. Ano dito, gusto ko yung kinuwento ni Ari. Tapos yung nakalagay dito na design your environment to make good habits obvious and easy. Gusto ko kasi nagkakwentuhan na ata kami ni Ari before nung sa CDO. Itong kami yung ginagawa ko nung first 2 seasons, nag-work siya sa akin. And for this season, iba na yung plans ko. So, in-adjust ko yung routine. So, ang ginawa ko, well, dinamay ko si Ben para ma-push ko din siya. Kasi nag-workout ako ng first 2 seasons sa Condo Gym lang. Sa baba, bababa lang ako, workout, tapos may setup ako sa balcony ng gym. So, it's easier. Now, inamp ko yung stakes. Naghanap kami ng bagong gym na malayo sa bahay. So, papunta, 4,000 steps. Pabalik, 4,000 steps. So, tinaas ko yung stakes na kung hindi ako mag-gym, hindi ko rin makakomplete yung steps. So, yung set, ano to dito, habit stacking, sobrang nag-work sa akin kasi early on, tapos ko na agad yung steps. Tapos ko din yung gym. So, ano yung parang, yes, in paper, parang mahirap siya. Pero pag nilalagyan mo siya ng parang for me, higher stake, na hindi ka mag-fail, mas successful akong i-achieve siya. So yun lang, i-share ko lang. Kasi, I mean, parang kung may isip ko, parang, ba't ko mapahirapan sa sarili ko? Pero, I mean, ganun talaga eh. Hindi mo ma-achieve yun kung hindi mo aangat pa, di ba? So yun lang, share ko lang. Thank you. Ganda nun, Kuya Carlo. Ang ganda. Maraming salamat, Kuya Carlo. Si Miss Kitin, up next. Up Pwede ba? next. Pwede siya, Sir Gary? Kaya pa? Kaya Kaya si Miss pa. Kitin, Miss Kayang-kaya, Kitin, kayang-kaya. go ahead. Ayan, quick lang po sa akin. Yung sa sleep, kasi gusto kong i-improve yung sleep ko. So, ang ginawa ko is bumili ako ng magandang pillowcase, and then blanket. So, na-excite na, nakaka-excite matulog kasi sobrang ganda niya. So, ayun, sobrang ganda niya. Basta ayun. Thank you, ma. Thank Thank you, you. Miss Kitty. Ayan. So, ang ganda, no? Ang daming takeaways agad for chapter 6 pa lang. Sipin nyo. And idadagdag ko na din kasi related dun sa sinabi ni Kuya Carlo. May magbubukas na malapit na gym dito sa amin. So, ayan. Binibigyan na ako ni Universe ng alignment, kaunti. 10-minute walk daw from our residence. So, alam na. Pwede na akong mag-gym sa umaga. Tapos, hindi na siya ano din ang friction sa work ko. Kasi, yun nga, usually ang nag-gym ako pag tanghali. Kaya lang, syempre sa workouts, hindi maiwasan na aabutin ka ng 1 hour plus. Yun, nagkakaroon ng friction sa work. So, hopefully this time yung yung gym nga na malapit ma-utilize ko na. And i-relate ko din siya dun sa chapter 6 yung environment. So, if yung environment mo naki-align na rin sa'yo, meron ka ng opportunity para magawa yung mga targets mo, di ba? So, yan. Hopefully, maraming uh, nakuhang takeaways sa mga audience din natin. Okay, hindi na ako makahabol din sa chat kasi may mga nabasa din ako kanina ng mga takeaways doon. So, next slide na tayo, chapter 7. Highlights ng chapter 7. So, chapter 7 is the secret to self-control.
Self-control is not sustainable long term. It is better to reduce temptation. People with high self-control structure their lives to avoid needing it. Avoidance beats resistance. It's easier to avoid temptation than to fight it. Next slide po. So, yan yung mga highlights, no? And then, actionable insights naman tayo sa chapter 7. Use prevention strategies. Don't rely on your willpower. Create friction for bad habits. Remove temptations from your environment. Build habits that automatically steer you away from bad choices. And lastly, use commitment devices. For example given, blocking distracting apps to reduce reliance on willpower. Quick one for me dito is yung sa yung sa devices ano sa phone. Aminado tayo na hindi pa rin natin maiwasan may mga oras na napapa-doom scroll tayo sa Facebook or Instagram. I am probably going to say na yung sa resistance ko doon sa bagay na yun na kailangan kong i-improve. So, yun. Chapter 7 is talagang ano no, yung inaano nito na yung willpower natin hindi sapat minsan. We will siguro sa akin more sa control na lang. Kung kunwari, yun, napapa-cellphone, orasan ko na lang sarili ko. For example, sa work, siguro mga 10 minutes lang, take a break, then, oops, tabi na kagad yung cellphone, balik na ulit sa work. So, yan. Yun naman sa chapter 7. Yun, naka-raise yung kamay po ni Miss Kitty. Mag-share ka po ulit. Ay, sorry, hindi po. Hindi lang naibaba. Ay, okay. No problem. Thank you, Miss Kitty. No problem. No problem. Sa Eddie Boys, I guess, sa atin muna, itong tanong ko na nireserva ko dito was, meron bang scenario sa Kaizen journey nyo na yun, you had to practice self-control. And nag-apply din ba kayo ng konting reverse psychology? Yan. Mga ganun Sige. strategies. Sige. I'll try to share what mine. Sa ano yan from my season mates from season 5 and season 6, alam nila to na ang main problem ko talaga actually hindi lang hopefully nakaka-relate ang lahat. Ang main problem ko talaga pagdating dito sa Kaizen is not the exercises, it's not the steps. For crying out loud, never the steps. Ang nagiging issue ko talaga dito is on nutrition. Nutrition talaga yung nagiging problem ko. Obvious naman, I'm a foodie, di ba? Yung mga food choices ko, grabe. Yun ang hindi ko maano doon. Pero pagdating doon sa ang pinaka-favorite part ko dito na tinuro ni Kaizen is, actually, you don't have to block it out totally. Especially if ito yung food na favorite mo. Ang nakakatuwa dito kasi sa calorie counting, akala ng iba restrictive. Hindi siya, actually, reverse siya. Calorie counting is a little bit different kasi si calorie counting, it actually gives us more freedom. It gives us more freedom actually. Kasi syempre ano mo na dun makikita mo na dun kung ano yung calorie budget mo for that day. So ang pinaka biggest temptation ko before is actually chocolates. Yan yung isang hindi ko kayang tanggalin. Na-realize ko, may mga chocolate naman pala na high calorie, yes, pero okay siya sa may mga may certain level ng protein na pwede pa. Yung especially pag naghahabol na lang ako. So ibig sabihin ko pa pala, pwede ko pa pagbigyan ng sarili ko. Especially kung na-hit ko na yung protein targets ko for that day. Tapos may makikita pa akong konting space sa calorie. Pwede ko pa yun, uututin ko pa yun, mga bite-sized na chocolate, pasok pa. At least those things, yan yung mga before, ang tingin ko sa chocolate, temptation talaga siya. Pero nung na-realize ko sa Kaizen, sabi ko, hindi naman pala siya I shouldn't treat it that way. Otherwise, magkakaroon ako ng bad relationship with food. Diba? Magkakaroon ako ng bad relationship with chocolates. So, hindi dapat gano'n. Yan yung isa sa akin, Kuya Gary. Ako rin pa-share ako, Gary. Go, Sir Pat. Go. Yun, kasi ito, early on to, way before Kaizen pa to. Kasi, nung mga bata pa kami, 3 kami magkakapatid. Mahilig kami lahat, syempre, kumain, ganyan. Lalo na bata-bata, lakas ng metabolism. Yung nanay namin, ginagawa niya, tinatago niya yung chocolates. Kasi tatay ko nag-work dati sa Saudi. Saudi boy yung tatay ko eh. So, ginagawa niya, tinatago niya yung chocolates para hindi namin makain. So, eventually, nadala ko yun until now.
na ako hindi ako mahilig sa chocolates or anything matamis. Um, ang ang nangyayari sa akin was um, nilalagay lang siya. Napapanis actually yung chocolates pagdating sa akin. So, yun yung kagandahan nung parang yun yung habit or yung cue na naano rin na instill na sa akin. Although ang nangyayari lang minsan, syempre, out of sight, out of mind pa rin eh. Kasi, syempre, masarap pa rin chocolates eh kung isipin mo. Lalo na kung ano, lalo na kung nasa loob ng program tayo ngayon ng 100 days. Andiyan, ang ano eh, parang masarap ang kahit anong pagkain eh. Kahit ano man yan, kahit di mo trip dati, mga ganun. So, ewan ko, yun yung nakatulong siguro. Yes, yes, Kuya Carlo. Original Saudi Gold member yung tatay ko. Way before. So, yun. Isa yun sa ano, sa nakatulong rin. Pero dito rin sa ano well, laki rin kasi nung sa environment eh. Nung pandemic din, share ko lang din yung sa akin. Unang setup nung computer ko noon is nasa likod ko yung yung kama namin. So parang alam mo yun, every time mag-work ako, tamad na tamad talaga ako as in. Tapos nasa bahay ka lang rin, 'di ba? Parang kasi andyan lang siya, yun yung cue mo eh. Nasa loob ka ng kwarto mo eh. Yun yung kagad inisip mo relaxation eh, 'di ba? Hindi siya hindi siya nakakatulong talaga as in. So, dahil yun na yung habit mo, um, hindi na ang dali magkaroon ng bad choices. Tamad ka mag-work, higa ka na lang, ganyan. Hindi ka naman nakikita kasi na pandemic naman, naka-work from home kayo lahat, ganun. Yeah, yun. So, ang laking bagay lang rin talaga pag ng environment sa pag-instill na tong habits. Ayun, yun sa akin. Thank you, Sir Pat. Coach JC, may dadagdag ka? Ayun. So, sa akin, bale kasi dito sa chapter 7 na nasa book din ni James Clear dito, the story is about drug addiction kasi dito sa part na to eh. Kumbaga sinabi ni James Clear na you can break a habit but hindi mo siya malilimutan. So, ayun nga yung parang sinabi ni Sir Pat na once na yung cue mag-kick in, talagang kahit gaano kalakas ng self-control mo, darating at darating yung time talaga na matetempt ka and yun nga minsan give in ka dun sa temptation na yon. So yung sa akin naman kasi nung season 6 din, ang sa akin naman na temptation ko noon is yung junk food or yung popcorn nga. So ayun, similar with Sir Pat, kahit nagawin ko siyang out of sight, out of mind ko, as in yung as in yung itatago ko sa cabinet ko. Alam ko meron kasi doon eh, kasi ako bumibili. So alam ko may nakatago. So what I did na lang is, hindi na lang bumibili. So parang ganun lang siya kasimple na, alam mo yun, kasi every night, halimbawa mag-work ka, kasi nag-work ako sa gabi. So parang nakasanayan ko before Kaizen yung, na kapag mag-work ako, kakain ako ng popcorn. So yun yung nagiging cue ko, yung working hours ko. So, ang nagiging routine ko nun is bababa ako, aabutin ko yung cabinet. Magre-reach out ako sa cabinet, then yan. Magma-microwave ako ng popcorn. So, nung season 6, since napansin ko, sabi ko ba't na break or lumalagpas ako sa calorie intake target ko. So, ayun. So, ang ginawa ko, hindi na ako bumili. And yun, ganung kasimpleng bagay lang na may i-break ka dun sa parang routine mo or dun sa although nandun yung queue, may binrake lang ako sa routine ko na which is yung pag-reach out ko doon sa cabinet may makukuha akong popcorn. So, more on related din siya sa chapter, ano nga ba yun? 6. So, ayun. 6. Ayun. So, ganun lang yung ginawa ko nun. So, pag abot ko, wala na akong makukuha. So, kahit anong gigil ko yung as nyo, parang alam mo yung parang nanggigigil ka na gusto ko na popcorn. Yung tipo magbabrowse ka sa Grab na wala naman dito yung popcorn na gusto ko. So, alam mo yun, wala kang magagawa. Kundi, yun, parang palagpasin na lang yung gabi ng without eating or breaking your good habits. So, yun. Thank you, Coach JC. Ari, may Ayun, dadagdag may ka? idadagdag, oo. Ayun, gusto ko yung nasabi ni Coach JC doon na you can break a bad habit but you can never forget it. Kasi minsan nako-confuse yung tao eh. Pag sinabing break a bad habit,
Parang technically inumit mo na siya sa system mo. Hindi siya ganun, guys. Ano siya, nakakalimutan mo lang siya. I know, nabibreak mo siya, pero hindi mo siya makakalimutan. Nandun pa din siya, guys. So, it is important na kung tutuusin, mas mahirap yung nagre-resist ka sa temptations compared sa inumit mo talaga totally yung cue. And gusto ko lang din i-add, guys, isang strategy or hack dyan is if nararamdaman yung makakreate na yung bad habit na to, hindi siya putulin nyo lang yung isang part ng step doon. Kasi 'di ba apat 'yun? Cue, cravings, respond, then reward. Ward. Oo. Kung puputulin nyo siya doon, hindi magko-continue, hindi siya matutuloy na maging isang habit. Ang problem kasi sa isang bad habit, na mention kasi ni James Clear sa libro, na ang bad habit is autocatalytic. So ano yung autocatalytic? Ang meaning nun is if ang bad habit na natuloy siya, mas madali siyang mangyayari again pag natuloy siya. So dapat talaga, ayun, na-appreciate ko yung sabi ni Kuya Carlo dito sa chat na parang need mo ng cue, ma-identify mo yung ano yung triggers mo para at that time mapuputol mo na yung pagkagawa ng habit. Hindi na siya matutuloy. Kasi mahirap, guys, pag nagawa na siya, na-accomplish na yung isang bad habit, mas malaki yung chance na magagawa mo siya ulit. Kaya yun, yung ginawa ni Coach JC na instead of out of sight, out of mind, hindi talaga siya bumili. Para wala siya makita technically doon sa bahay na magti-trigger ng isang bad habit. Ayun. Thank you. Thank you, Ari. Ayan. Sa audience natin, may naka-raise ang hand. Di pala. Binalik. Kala ko na. Binawi si VC. Binawi ni VC. Binawi ni VC. Ayan. Meron pa po bang gustong Patayo na mag-share siya sa ng bus eh. Oo. Meron pa po bang gusto mag-share ng kanilang take doon sa quick takeaway doon sa chapter 7 nga about sa temptation, self-control, etc. Sige, tuloy ko na. Clap talaga yun, nagkamali lang ng pindot, naglalakad eh. Tawag nito. Siguro to add na lang doon kanila sa experience nila Sir Pat. Hindi naman sa yung pag tinatago out of sight, out of mind. Yeah, sa ngayong adult, it works for me. Pero nung um, bata pa, alam mo yung kahit tinatago, pero dahil yung mga kapatid mo medyo ganun din yung ah, sa medyo may pagka-competitive. Okay, bye-bye. Ay, sorry. Nakasalubong ko na ito. Ayun. Dahil nga medyo may pagka-competitive. So, parang hindi dahil nag-crave ka or pero ayaw mo lang magpatalo. Kaya, ayun, doon na kahit nakatago, hahanapin mo para hindi ka malamangan. Yun. Wala lang, yun lang Thank yung you so Okay, Thank okay. you. Thank you, Sir VC, for that. Ayan. So, again, dun sa chapter 7, ang key insight was, we try our best. We try our best talaga to use prevention strategies para maiwasan na yung friction sa mga binubuo nating good habits, kumbaga. Okay, next chapter tayo, which is chapter 8. Chapter 8 is how to make a habit irresistible. So dito na papasok or pinakilala na ni James Clear yung second law of behavioral change. Muntik na ako mabulol doon, sorry. Which is yung cravings nga. So key concepts, habits become attractive when they're linked to positive emotions. Dopamine spikes in anticipation, not just reward. Use temptation bonding to make habits more appealing. Next slide.
So ang actionable insights dito is pair habits with pleasurable activities. Example given, you can listen to music while cleaning your room. You can create a reward loop to reinforce behavior. And you can also use habit stacking, which was discussed last in chapter 5, with enjoyable cues. So I guess for this one, ang question ko dito, naiiwan sa ating lahat, sa aming panel and sa participants is, what was the habit that you incorporated with a particular like a pleasurable activity or craving ba that made that same habit attractive to you in the long run, or yung dahil dun sa ginawa mong technique na yon, pinag-stack mo yung dalawang isang activities na yon, and nagkaroon ka ng na nabuo yung good habit na yun, yung loop, and then inulit-ulit mo na siya. So meron bang makakapag-share ng ganun sa natin sa Oo, panel? guys. Una na ako. Ito kasi before ako mag-start talaga ng fitness journey ko. So 2024, that was December 2023. So may intention na ako noon na parang sinabihan na ako ni mami na, oy, January, mag-aano na tayo. Start ka na ng, yun nga, yung magsukat ng calories, yung mga ganyan. Then, yun. Kumbaga, yung official start ng fitness journey ko is 2024, January or February. So, yun. So, ang ginawa ko nung December 2023, so, parang nagpunta kami sa BGC nun. So, unang-una kong ginawa is bumili ako ng yung Metcon 9. So, Metcon 9. Yun yung first, bili ko ng shoes. Magkano mabili ko Ha? doon? Basta, medyo Kain na, pricey siya. makain na ako, nagugutom na ako. Gutom ka na, Joko. So, yun. Bumili Sige lang, ako, Joko, kain ka na. Kain ka na, bumili ako, joke. bumili ako ng Metcon 9 noon. So, Lalapit ka daw. so initially parang naisip ni Mami na parang yun nga, baka intro boys lang ako. Pero hindi. Bukod sa Metcon 9 kasi bumili din ako nung first running shoe ko, which is yung ano ba yun? Pegasus yata yan. Pegasus 40. So ang intention ko nun is para nga sa steps. So, ayun, mula no, parang every gym day ko, so lagi ko siyang sinusuot yung Metco 9. Parang alam mo yun, yun yung nagpupush sa akin na parang gawin yung mag-gym is, yun nga. So, kasi may bago akong shoes, parang ganun. And then for season 7, yung bulking ko, so ang ginawa ko naman na para maging attractive sa akin yung good habit na which is yung magpunta nga sa gym since nagpa-member na rin ako sa AF is medyo magastos akong gumawa ng maging pleasurable yung activity. So, ang ginawa ko, namili ako naman ng mga gym shirts. So, ayun. And, na-share ko to before sa Lean Bulking Space nung last season. So, kasi as a first-time bulker nung season 7, medyo takot akong kumain. Kasi iniisip ko mawawala yung abs, nakakatakot na tumaba. So, ganun. So, ang nangyari, ang ginawa ko na lang, naisip ko, sabi ko, why not buy yung mga malalaking shirt? Yung parang, alam nyo, ang tawag sa ganun? Oversize ba yun? Oversize tee. Yes, Kung ano yung, coach, mga oversize. Yung parang oh, hip-hop ng konti. yun, yung mga suit nila, Sibam, yung mga ganyan. So, nung sinuot ko siya, nung season 7, sabi ko parang ang luwag sa akin. Ang payat ko kasi noon. So, from that point, parang sabi ko kailangan kong, ang goal ko na is maging medyo fit doon sa, or gumanda sa fit, sa katawan ko yung fit nung oversize na yun, which is yung nakikita ko kay Nasibam na, 'di ba? Kahit naka-oversize sila, ang ganda, 'di ba? Parang hindi sila mukhang hip hop na parang ting-ting, 'di ba? So, yun, doon nagsimula yung habit ko or yung belief ko na kailangan ko talagang kumain and mag-trust sa process na kumain lang as long as nahi-hit ko yung target ROC which is 0.2 or 0.3 that time. Kasi di ba yun yung golden ROC natin na as a lean bulker. 0.2, 0.3, ganyan. So, yun yung sa akin. And thank you so much, Coach JC. Next po, si Attorney Al may i-share sa atin. Yan. Sige, thank you. Share ko lang din yung yung habit bundling na ginagawa ko. Kasi medyo marami akong ginagawa. May time na nagrereklamo na si wife na wala akong panahon sa kanya. Katulad ngayon, after nung sagwan, punta ako ng school, magtuturo, tapos later may masters. Sunod-sunod yung schedule. So, ginawa ko,
binundle na lang namin yung going to the gym with our date. So parang every time na nag-gym ko, parang na rin kaming kasama na rin namin yung date namin. So mas nagiging enjoyable yung pagdi-date, tsaka mas nagiging enjoyable din yung pag-gym. Share ko lang. Thank you, attorney. Next na naka-raise ang hand si Miss Ras. Kaya may share siya ulit. Ayun na, naglalakad na ako ngayon. So, dati kasi, ay mahilig kasi ako manood ng anime. Ngayon ba yan o kahapon? Tapos, before, parang kaya ko siya panurin buong araw, nakaupo lang, ganyan. Then, fortunately, dumating na yung walkpad ko. Tapos, so minsan kasi pag tamad mag-walkpad, ganyan. So, ginawa ko, parang, pag nag-walkpad ako, doon lang ako manonood ng anime. Pag naka-walkpad lang. Pag hindi ako naka-walkpad, no anime. Ganun. Pero syempre, I make sure also na before ako manood ng anime, nakapleto ko muna yung mga replays natin. So, yun yung sequence na pag nag-walk ako, may pinapanood ako. Yung para enjoyable pa din yung walk kahit medyo station in pace lang kasi naka-walkpad. Ayun po. Thank you. Thank you, Miss Ganda. Ras. Ganda nun. Ang ganda na. Ihip. Ang ganda na. Actually, sorry, Sir Garza. Nakakatawa yun, Russell, kasi alam mo ba na yan din ang technique ni Sisi? Si Sisi naman, hindi siya, pag nanonood siya ng, ng Netflix, dapat nandun siya sa walkpad niya, naglalakad siya. Kaya tama, yan yung mga nakakatawang setup. Nice one, Sisi. Nice one, Russell. Sa akin, pag pag nagne-Netflix ako, ibig sabihin na nagsasalansan ako ng damit eh. Isa yung gano'n naman. Oo. Yun yung kumbaga at Ayos least, na. you're still being productive. Agree, Yun yung agree. cue ko na parang, okay, kukunin ko na lahat ng mga damit. Ito na, magtitiklop na ako. Ganyan. Yun, sabi nila, Ganon din daw si Kuya Carlo. YouTube naman siya, pero YouTube on walkpad. nag-walkpad. Yeah. I was about to say kasi nung isang araw din nung naglalakad ako sa labas, yun nga, si James Clear yung pinapakinggan ko. And then nung natapos ko na, kasi hindi ko na namalayan, tapos ko na yung chapter 6 to 8, sabi ko, hanap nga ako ng pwedeng mapanood naman. Parang doon ko na siningit yung time na yun habang naglalakad. And yun, sa sinare ni Coach JC nga kanina, shoe reviews. Ayan, mahilig tayo dyan. So, pwede nang isabay sa walking. Ito Anyway. curious lang ako Not really to break the topic. Sino dito ang parang, kasi ako, nakikita ko sarili ko na parang, pag may pag may na-start na ako, parang stubborn na ako to stop it as long as I know it's good for me or it's doing me good. Kasi for example, itong season 7, 'di ba? Na-instill na yung habit ng pag-workout ganyan. Na hindi ko naman ginagawa dati kasi ang workout para sa akin was like lang, feel ko lang ba gawin 'yun, saka ko lang gagawin. Pero ngayon parang ang na siya sa akin na parang oo, nahihirapan ako pero too stubborn to stop na eh. Papagalitan ako ni Champy kasi dapat nire-reframe yun into a more positive, di ba? Dapat positive framing. Pero, ewan ko, in my own words lang rin yun. Parang doon ko lang napapansin, baka mamaya, meron rin ba sa inyo na parang ganun yung, ganun yung nafe-feel nyo? Dito rin sa, natin, sa bookworms natin. Wala ko lang. Probably because kasi dahil enjoy ka na sa particular thing na ginagawa mo, hindi mo na siya ma-break, di ba? Tama ba yun? Pat? Yun ang reason kung bakit napakataas ng steps ko, Pat. Hindi, nag-enjoy kasi talaga ako eh. Nag-enjoy talaga ako. As in, kahit sabihin nila, uy, DJ, masyado na yan, pinapatay mo ba yung sarili mo? Ha? Pinapatay? No, nag-enjoy lang talaga ako. That's the main reason. Siguro dahil pag nagsisteps ako, dami kong yun yung time ko kasi mag-meditate eh. So, nag-enjoy. Uy, si Rashda, meron na siyang baka may si Rashda. Ay, ang daldal ko naman. Pero Okay lang, we nakarelate po welcome ako it. doon with regard to gym. Kasi, especially talaga pag after work hours tapos face-to-face yung classes. Nagtuturo po kasi ako. Tapos currently online kami, so chill lang. Pero pag nag-face-to-face, ang out ko po ay 6 p.m. At that time, parang pagoda na, saktong 6 talaga yung tapos ng classes. Pero kahit ganun, kahit pagod ako,
Tapos parang narinig ko talaga yung mga boses na bukas na lang kasi pagod ka na, ganyan. Parang hindi kumpleto yung araw pag wala yung gym. So, especially kung naka-schedule siya on that day. So, I think dun ko siya pinaka nare-relate talaga. Ayun po. Si Ayun. Mama Pwede Claire ako daw yung magdagdag. naririnig mo. Ayun, yun. Si Go, Mami Claire Ari. yung Si Mami Claire nariril. actually, ang naririnig mo. Siya yun. Oo. Gusto ko lang din idagdag sa topic yung sa sinabi ni Kuya Dij na naging na sa kanya. Dopamine na sa kanya yung pagsisteps kasi nag-e-enjoy siya. So, gusto ko lang i-highlight na sinabi din ni James Clear sa libro na yung habits is a feedback loop ng dopamine. Sa dopamine feedback loop. If nag-e-enjoy ka, nagbibigay siya ng dopamine sa'yo, the more likely you do it again. Kasi nag-e-enjoy ka. Especially if nakakatulong talaga or nakaka-elevate siya ng life mo. At saka, on another hand, yung habits kasi, kaya natin siya nagagawa kasi yung dopamine, hindi siya after fulfillment of such planned activity ha. It's the anticipation na magkakaroon ka ng reward. Doon nagsaspike yung dopamine, sabi ni James Clear. Kaya minsan pag na-accomplish and hindi siya ganun ka-satisfying, hindi natin siya nagagawa kasi yung dopamine hindi ganun kataas after pag na-accomplish na yung isang habit. Kaya yun yung kinaganda eh. Sa akin naman regarding sa temptation bundling, sa optional habits ko kasi meron akong nilagay doon na dapat magbasa ako ng few pages ng isang libro, mag-meditate ako, mag-take ako ng video, magjo-journal ako. So yung tatlo doon, sinusunod ko na yun. Parang wala na siyang putol. So pag nagbabasa ako ng libro, after kong magbasa, binabundle ko siya sa pagme-meditate. Kasi that's the perfect time na para makapag-isip, makapag-reflect. And then after kong makapag-reflect, makapag-isip, mag-meditate, doon ako nagjo-journal. So after kong mag-journal, parang reward na something mag-Dota ng one game. So yun lang, nagiging reward ko. Pero hanggang andun lang, alam ko kasi yung limitation ko. Alam ko na yung limitation ko. Hindi gaya ng dati na parang pag naglaro ako, 5 hours laro straight. Kain ka lang ng pansit canton sa gilid. So mga ganun lang. So yun, ang ganda lang ng topic kasi yun nga, reward loop and habit stacking and temptation bundling if na medyo nahihirapan tayong gawin yung mga habits natin or yung mga need Nakakatawa dyan, nating Ari, gawing sa mga habits. pancit canton, yung queue ng pancit canton kasi maamoy mo lang siya, queue na yun eh. Exactly. Oo. Exactly. Maamoy, yeah, it doesn't need to be like nakikita mo, 'di ba? May contribution yung ibang senses nga raw sabi Yeah, sa book. yeah, nasabi, gusto ko Amoy lang pa din i-add. lang. Nabasa ko. Hindi necessarily na yung cue is magsa-start sa kung nakikita mo. Nakikita. Sinabi ni James Clear doon na manggagaling yung triggers ng cravings sa senses natin. Sa pang-amoy, kung nakikita, kung nafi-feel. Exactly. Pero it's just that 90% of the time or 80% of the time, Sa mata. more of sa vision. Kasi doon nagbibigay ng parang may transmitter na ito yung sa utak eh, 'di ba? Nagbibigay ng sa utak na parang ito yung gusto ko, ito yung need kong gawin, ganun. Yeah. Speaking of cues yan, kasi sabi nyo, pwedeng hindi visual, pero yan katulad yan, nabanggit nyo lang yung Pancit Canton, it triggered si Kaloy. Naku Kaloy, sorry yan, na-trigger tuloy si Kaloy na mag-Pancit Canton. Kayo, Patrick, Ari, tigil-tigilan niya yung mga yung Pancit Canton na yan. Ha? Nagkadamayan na nga. Cue na nga raw, sabi ni Coach Agnes. Cue to crack an egg na. See? Sasamahan na ng itlog. Yung kung may mahanap kayo sa mga grocery finds nyo ng ng healthier option ng pancit canton, let us know.
Share to the community. Ayan. Para may protein daw. Yun naman kasi. Para may Ah, protein content pa rin yung pancit canton. Tingnan Ah, natin kung may pwede ko eksperimentuhan yung shirataki ha. Shirataki noodles. Tingnan natin kung pwede. sinadami na. Substitute na lang. Grabe. Pwede nga yun. Maybe yung pack. Pero surita ay noodles. May lalagay. Hindi, sorry. Maganda yung sinabi ni Attorney Al. Yung enoki, yung mga mushrooms. Tama, no? Tama, Attorney Al. I think that's one. Kasi yung texture tsaka taste nun, yeah, tama. Pwede sa pancit canton nga. Oh, nagbigay na ng Shopee link. At ayan, sabi ni Kuya Carlo, i-reframe daw natin. Tawagin natin siyang pancit canteen. Pwede, no? Pancit canteen para hindi masira Pancit yung queue. canteen. Pancit canteen. May queue na lalabas ka pa ng bahay at bibili sa malayo. Yes. So, ginamit yung queue to, to revert. Agree. Maganda yan. Tama yan. Reframing ang tawag doon. Thank you so much, Kuya Carlo. Thank you. Ang lupit nun. Ayan. So, ayan, ang daming takeaways for chapter 8 din. Proceed tayo sa next slide, no? So, biruin mo yun, natapos na natin yung chapter 6, 7, and 8. Pero meron tayong dito. Examples and, examples and quotes. Only watch your favorite, ito pala, karugtong ng chapter 8 ito. So, only watch your favorite show while on the treadmill. Ayan na nga, sa walkpad. Habang naglalakad. Doon tayo manood ng mga shows natin. Sa naglalakad siguro yung sa audio na lang. Kasi mahirap yun. Baka masagasaan ka pa kung nasa labas ka. Diba? Quote, the anticipation of reward is not the fulfillment is what gets us to act. Yung nabanggit ni Ari kanina. And framework, temptation bundling is equals to want plus should. Ayun. I guess the equation makes sense now, right? Sa mga shinare ng bawat isa sa atin. So, hopefully, ayun, magsilbing talaga to sa atin, no, pointers talaga as we reflect on this episode. Yeah. Next slide po. Ano pala, thank you so much. Wala na yun, key takeaways, ayun na, yun na pala, yung next question natin. Sa audience ito, we want you guys to share naman your key takeaways for today. What new habits do you want to include on your habit trackers, if ever, and also what new habits do you want to establish? So anyone from our participants? if you guys want to unmute, yeah. sige lang, go lang. Sige lang po. Raise hand dyan para isa-isa natin matawag, di ba? Sa Eddie Boys ba? May mag-share tayo? Takeaways natin? Sir Pat, ikaw. Key takeaways ko, I guess, would be, sa akin kasi ang mindset ko dito, focus lang eh. Kung hindi siya kasama dun sa goal mo, isang tabi mo na lang. Pero para makatulong yon, laking bagay sa akin yung environment actually. Kasi unang bukas ko ng ref kasi namin, alam ko kagad yung para kay Hunter, yung sa anak namin. Para kay Hunter yung mga yung mga iba doon. Si Iggy kasi most of the time, siya, kumakain siya dun sa training nila mismo kasi she does trainings for leadership and management. So usually doon siya ako nakakuha ng protein niya. Sa akin, pagbukas ko agad ng ref, andun na yung kagabi ko pa dinefrost na na chicken breast. So yun kagad yung unang bubungad sa akin. Yun na rin yung lulutuin ko, syempre. Ang pinaka challenge ko na lang dyan siguro, what sauce to put if ever, 'di ba? Tapos ayun, mga takeaways. Kasi pagdating naman sa self-control, yun nga mas nakakatulong pa rin siya yung sa environment mo . Kasi mafo-form mo lang siya kasi pag na-form mo na yung habit, it's very unlikely to be forgotten. So, people with high self-control,
they tend to spend less time in tempting situations. So pag yun nalagay mo rin sa utak mo kagad, natanggal parang sige cue ko to. Alam mo kagad kung positive or negative yung cue mo na yun eh. So what you do is parang you know where how to be proactive about it. So being proactive, of course, should be the positive route to your goal, di ba? So yun yung isa sa mga malalaking bagay sa akin. More on self-control or yung parang sa kabayo, di ba? Yung may ganun sa mata. Focus. Ayun, si Kuya Carlo gusto mag-share. Go, Kuya Carlo. Hello. Ako, yung key takeaway ko, ang dami ko na palang ginagawa na nakasulat doon sa book. So, sabi ko, so babasahin pa ba siya? Hindi, pero hindi actually. Mas maganda nga kasi parang since nalaman ko yon, I needed a name parang to know ano yung ginagawa ko. Kasi kung hindi ko alam, hindi siya repeatable for me. So parang ang gandang cue nung parang lalo ngayon parang yes, kailangan ko basahin yung book para alam ko yung terms. Kasi parang that will remind me to ito yung ginawa active siya. So yun yung pinaka key takeaway ko for today. Galing na Thank you parang po. as simple as it sounds, but it's somewhat compartmentalizing din na your learnings, no? 'Di ba? Para mas nagiging consistent siya. Naka-organize siya sa utak mo. Parang ganun. Kahit na alam mo na, 'di ba? So, of course, relearning is also good, which is why we're here pa ulit-ulit sa Kaizen, lalo dun sa mga returns. It's here we're here to reinforce, 'di ba, these habits eh. Totoo, Sir Pat. May question tayo sa chat si Attorney Al. Napakinggan ko si James Clear sa masterclass, same lang po ba yun sa book niya? Yeah, Attorney, almost. I heard of that master class already. Though I haven't joined yet. Pero yeah, yung discussion na ang mga nakakatuwa lang kasi doon kay James Clear. Syempre siya yung author mismo ng libro. May mga ibang points doon sa master class na kinikwento niya kung what inspired him to write that particular chapter or that particular part of the book. Pero it's the same. Don't worry, Attorney, it's the same. Ayan. Sa iba pa? Meron pa po ba sa inyo nais mag-share ng inyong key takeaways Sige, for ako na today? muna, Kuya Gary, para hindi magkaroon ng na dead air ko yata, napatay ko nung Hindi, sumagot ako. okay lang po. Nung sumagot ako kay Attorney, Kuya, sorry, please. Attorney. No, yung sa akin naman is yung ang pinaka-key takeaway ko doon, nakakatawa to kasi most of my teammates would know or would notice it. Ang lalagyan ko ng tubig, dalawa lang yung kulay niya, it's black and red. Do you have any wild guess doon sa mga natin? Do you have a wild guess kung bakit black and red? Yung shaker ko black and red, yung tumbler ko black and red. Kahit yung mga regular ko black and red. Visual cue ko siya to hydrate. In particular kasi nare-relate ko ang pag-inom lagi with Coke Zero. Simula na nag-Kaizen ako, Coke Zero kasi yung naging inspiration ko. So, black and red. Pag nakakakita ako ng black and red, nagiging cue siya sa akin na, oops, DJ, kailangan mo nang uminom. Kaya pag nandun ako sa gym, nakita ko yung tumbler ko, oops, inom na. Dahil black and red lang siya. Ganun lang kasimple yung visual cue sa akin. Very funny pero it works for me. Lang yan, it's a very simple na sa akin. Kahit yung shaker ko, ganun, black and red. Oop, time to drink it. Hindi ko na ngayon nakakalimutan uminom. Kaya sa umaga, ganun makikita mo yung baso ko, black and red. Uy, nga pala, yung aking 16 liters. Ganun lang. That's And visual cues differ from everyone, ha? 'Di ba? Very individual ang cues. Kasi ang black and red para sa akin, naalala ko Red Horse eh. Kalakatan ko nung bata ako eh. Okay, Ayan, si Mama Claire, may share Mama Claire, si Mama Claire. Mama Claire, hello. Ayan, Ayan. mabilisan lang kasi driving. Gusto ko lang i-share yung about yung sa takeaway ko kanina na habang nakikinig. I-attach yung habits to things that light you up. Like for example sa akin kasi ang North Star ko is alignment and abundance. To live a life with alignment and abundance. So ngayon ang health para sa akin is aligned para sa deeper goal ko, which is my family, di ba? So,
habang ginagawa ko yung mga bagay. Kaya lagi nilang tinatanong, paano mo na-keep up yung discipline na yan? Paano mo nagagawa lagi? Kasi nga, I always bundled it with my deepest why. And ang iniisip ko, yung sinabi ko nga sa mga student ko, your body is not a project. It's not just about like a project ko to ngayon, dapat pumeto, dapat maging healthy ako. Hindi, ang iniisip ko is my body is my home. Kasi it's not just about the discipline, it's about designing mo yung life mo, yung environment mo, yung system, sa yung mga small choices na nag-work for you and hindi against you. So, ayun, kung ganun yung nasa isip mo, hindi siya project, yung katawan mo is yung bahay, di ba napakadali, uwian. Kumaga align siya, safe, tapos masaya. So, ayun, habits, sabi ko nga, habits feels like home din talaga eh. Kasi, yun, balik tayo dun sa sinabi ko ayun na, your body is your home, ganun. Pag masaya ka, mas madaling gawin yung mga bagay-bagay. And like, ngayon, katulad yun, yung pag-ship ng mga Eddie Boys, parang sila, sabi ko, saan nyo ba kinukuha yung mga energy nyo na yan? Na every week, ang daming ginagawa, si daddy naubusan ng oras minsan sa akin, which is okay lang kasi feeling ko masaya siya, kaya nagagawa niya. So, yun, I think kaya din ko siya nagagawa as a coach, as a student. Yung mga bagay na ginagawa ko recently is because I find it, I find happiness on it and I treat it as my home. Kasi, di ba, yung sa mga bagong student kayo ng Kaizen, ang lagi kong sinasabi, welcome home. Yun lang. I hope I get Ang my ganda point nun. across. And Ang that ganda nun, is Mami Claire. sobrang ganda nun. Naalala I ko lang, mean, sorry Ari, share ko ay, lang sige, din go. kasi inline lang dito kay Mama Clara. Kasi pag nakikita mo, nakakatawa kasi yung cues din, it actually, you see it in other people actually. Especially also with Iggy. Bakit niya ginagawa ang may main corporate job siya? Bakit siya nagka-Kaizen din? Bakit siya nagdi-DJ? Nagagawa niya yung tatlong yun. At some point, yes, nawawalan din ng oras sa, para sa amin. Pero, kasi, cue yun sa akin na nakikita ko rin na it's for the better. 'Di ba? So, wala lang, nakaka-relate lang ako doon, Mama Claire. Ang ganda Kaya nung mo hindi namin sinabi. nagki-keep si Coach JC rin masyado. Cue na namin yun. Tatamaran. Sorry, Ah, recording palalo. na ano pala. May cue Ang na ganda, kami oh. ngayon kay Coach JC. Huwag ka mag-alala, Mama Claire. Gusto ko lang din i-affirm yung sinabi ni Mama Claire na your body is not a project, it's a home. Kasi if it is a project, meron din kasing parang expiration yung project eh. Unlike kung i-consider mo siya as home, it's something that you need to maintain. Kasi dun ka umuwi, dun yung buhay mo eh. So yun, ang ganda lang nun. At saka gusto ko lang ding balikan yung sinabi ni Kuya Dij at saka Kuya Pat na for them, parang may na-associate sila sa colors. So gusto ko lang i-highlight na yung yung cues natin, especially sa environment, meron tayong relationship niyan eh. For example, para sa akin, pag nakakita ako ng upuan, for me that's a cue na parang pangtrabaho ko lang siya pag umuupo. Sa iba, malamang parang, or sa couch, kung makita ko ng couch or upuan, for me, work yung gagawin ko. Sa iba, pahingahan. Ganun. So it's important that we know kung ano yung relationship natin sa mga bagay-bagay na nakikita natin sa environment natin. At hindi pwede kasing yung isang bagay na halimbawa yung upuan, doon mo ina-associate mo yung pagtutulog or paggagawa ng trabaho kasi more likely malilito yung utak mo kung para saan ba talaga to. So, sabi nga ni James Clear doon sa chapter 6 na ano yun? One space, one use. So, yung ginawa din ni na Kuya G na parang yung room nila is hindi na transfer nila yung mga pang-office nilang gamit
from their bedroom. So parang ginawa nila is yung kung bedroom pang tulog. Kung room for work lang talaga 'yon. So doon mo ma-accomplish or magagawa talaga yung mga gusto mong gawin, especially in creating good habits. At saka ang highlight ko lang din sa sa chapter 7 is yun, bad habits are autocatalytic. Pag nasimulan nyo siyang gawin, susunod-sunod yun eh. Compared kung gagawa kayo ng good habits. Kasi usually guys, yung good habits or yung nakaka-elevate ng buhay natin, hindi siya ganun ka nagbibigay ng dopamine compared dun sa mga bad habits natin. 'Di ba? So, more likely, pag nasimulan nyo yung bad habits, mas nagtutuloy-tuloy siya compared sa good habits. So, isang ano nyo din yun. Parang hint na, oy, eto, hindi ko pwedeng gawin to. Kasi mahihirapan ako nito in the long run. And, ano pa ba? Sa chapter 8, yun lang, temptation bundling. Yung temptation bundling, may formula yun guys. Hindi lang yung basta-basta na isusunod mo yun. Habit stacking tawag doon. Yung temptation bundling is like, for example, may gusto kang habit na need i-accomplish. Halimbawa, ako ay kailangan ko matapos yung 10,000 steps ko today. If natapos ko yung 10,000 steps ko today, ang gagawin ko after, ire-reward ko yung sarili ko. Pwede na akong kumain na within my calories. Hindi siya like isunod-sunod mo lang yung gawin mo kasi habit stacking yun. Yung temptation bundling is bibigyan mo ng reward yung sarili mo. Ako dati kasi na-learn ko lang to kay Coach Robin na season 7 kasi talagang tinuluyan ko ng kinalimutan yung Dota. Hinahanap ako ng mga tropa. So sabi nila hindi ka na, nagbago ka na. Pero nung na-share ni Coach Robin na parang may ginawa siyang temptation bundling, after niya ma-accomplish yung mga need niyang gawin sa Kaizen, nagbibigay siya ng reward sa sarili niya. Naglalaro siya ng 1 to 2 games. And ginawa ko siya and parang napaka-fulfilling lang kasi I was able to juggle what I needed to do and what I want to do. Pero hindi naman siya nakakasira sa sarili ko kasi alam ko lang yung limitations ko. So yun, awareness sa cues, need mo din ma-identify talaga. Ayun. Yun, salamat, Hindi ako Ari. hindi ako naka-move on, Kuya G. Hindi ka naka-move Naka-move on. through ako. Naka-move through ako. Hindi Move dapat through. move on. Move through Iba it. pala Bago yung yan move. Yeah, move through it. Yeah, sabi ni Ryan Holiday. The obstacle is the way. Ayun. Salamat pala doon, Ari, sa paglilinaw doon sa temptation bundling na. Kasi hindi ko din masyadong nadaanan yun kanina. So, yun. Thank you so much doon. And nasama sa recording yan. Very good. So, soon as ma-post natin, di ba? Para sa mga team replay, ayan. Kapupulutan pa rin ang aral. Kapupulutan. Boss Gian, may share ka ba? May Hindi, share wala. ka pa? Okay na tayo. Okay. Ano ko lang. Di Ayun. 1 PM pa tayo. Pero Yeah. trigger word, pulutan daw. Oo nga pala. Speaking of which, Meron sa mga tayong taga-Hiraya, may cluster call tayo. Okay, mawawala. 1 PM. Yes At po. saka 1 PM. gym dayo natin on August 30 sa Westgate, Alabang. Coach JC for Yeah. more details. Oo. Abangan So, na lang sige, sorry, coach. yung sa August 30, so Westgate, Alabang, posted na siya sa Circle. And then, yung after the gym dayo, hindi pa na-finalize yung lunch. So, pwede namang gym dayo lang yung pupuntahan natin. And yan nga, pwede tayong hanggang gabi. Kasi after gym dayo and lunch, ang plan is, yan, mag-grocery hacks with the South people, South teams. So, yun. Then, kung aabutin ng dinner, yan, mas maganda. So, yun. Sa 30 din, sorry in behalf of team Walang Himala kay Kuya Carlo. Kuya Carlo, yung photo walk, that would be on August 30 also, pero in the afternoon. So kung if you'd like to do it this way, join kayo sa amin sa umaga, then join kayo sa kanila sa hapon. It's okay, it's fine. Baka may Yo. gusto pang mag-plug ng activities nila sa mga upcoming pwede nyo ding i-plug dito. Po.
Wag lang Plug ko lang charger, po. wag kayo magpa-plug ng charger sa amin kasi kami magbabayad ng kuryente. Yari. Ayan. At saka guys, punta kayo sa August 13, nandun ako. So sana Ayan makilala ko pala, kayo si doon. Ari. Nandun, ano. Taga Echo ko Mindanao lang kasi din ako. yung sinabi Go, ni Ma'am. Daddy. I-echo ko sa August 30 kasi marami, hindi lang Eddie Boys ang nandun, guys. Andun din kami mga ibang form coaches. And then bit-bit ko yung mga taga-original South na Alpha South. Vixen South. Hindi, mga taga-North din, pero pupunta sila, dadayo sila, so magtutulungan nila ako for that one too, and shout out din. And sila Coach Nori, andyan din sila pupunta. Ang daming coaches, so yeah. Saya, it'd be fun. I-plug ko din doon kay Coach Agnes. Amuma Cluster call din sila mamaya, 6:30. 6:30 p.m. sila, yes. Bukas, Tapos 11. next week, sa August 30, yes. 11 p.m. din. Guys, may gusto kong batiin na audience. Babatiin ko lang po yung misis ko na nakikinig pala. Wow. Nakikinig din. Hello, Commander. Batiin ko lang si Ate Nika ng Hello, Kaizen Ninang! Unilab. Meron kaming Kaizen Unilab. Ayun pala, Kaizen yun nila. Ayan. So with that, maraming salamat po ulit sa pag-alin nyo ng oras sa pakikinig, pakikichika sa amin, Picture. Eddie Boys. This is Picture now, muna tayo. baka tayo mag-sign off. Ayan, picture taking po tayo. Guys, gawin natin yung sign ng Eddie Boys. Makapag-on Ayan po ka. ang sign ng Eddie Boys. Kung makakapag-on cam lang po. Ayan. May 2 pages Ayan, tayo. Coach DC. 2 pages daw, 2 pages. Okay. First page. 1, 2. Save ko lang. Tapos page 2. Page 1, 2. Okay. Ayun. Sa Kaizen Mindanao pala, Kuya Ivan, Miss Norgine, sino pa ba nandito? Kaizen Mindanao. Ayun, thank you. Thank you. Thank you guys. And Happy Team weekend. Replay. Happy weekend sa inyo. Shoutout Thank you, nga pala sa everyone. Eddie Boys. PL. Sa Eddie Boys. Binabati ko nga pala yung mga Eddie Boys. Binabati ko po mga Eddie Boys. Ayan. Thank you sa Thank you so COC much. din na Wait, thank you so naman much. C2, join. thank you Thank you nga pala. Thank you, Sito, for joining. Doc Oli, Coach Thank you, Agnes. Oli, Kuya thank you so Carlo. Open 1 pala ng Project Legacy. Project Tonight Legacy, din. thank you. Mamaya, tonight pala yung PL tsaka PV. Mamaya. Open 1 siya. Ayan, open one. Sa mga nag-join ng Open Sagwan one. kanina umaga, thank you. At least, sinagaan nyo pa rin umattend dito. Kahit alam ko masakit pa yung mga katawan ninyo. Thank you. Thank you.